Kakampi ng bayan. Kasangga ng masa. Kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con. Abogado de Campanilla. Porky. Magandang gabi, Pilipinas. Naku, inabot na kami, may pinag-uusapan ko. Mamaya kwento natin kung ano. Mamaya na yun. Sige. Kumusta po kayo? Saan mang bahagi ng mundo? Dito man sa atin? No. O there are seven continents. Yes. Malamang sa 7 continents na yun, lahat may Pilipino. Kaya, welcome po. Yeah. Dito sa isa na namang gabi ng makabuluhang talakayan at usaping legal. Dahil remember, importante na may alam tayong lahat tungkol sa batas, malaman natin kung sinong pwedeng takbuhan sa ating mga problema at iyan po ang ating tatalakayan dito sa Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Ako po si Bibeth Orteza, nakikiterno sa Ayan, para tayong Goldie. ginintuang, Ayan, scarp. hindi, kasi Golden Jubilarian ako sa UP. Ay, talaga? Yes. Uy, congratulations. Andito naman ang ating abogada de Campanilla, si Attorney PG Galang. Ay, hello po sa lahat. Hello, thank you sa introduction. Hello po sa mga manonood sa amin ngayon sa anumang sulok nga ng bansa. Nanonood sa amin sa Facebook at sa YouTube. Hello po sa inyong lahat. Alam mo, anong continents ang napuntahan mo na o hindi mo pa napupuntahan? Nakapunta na ako sa Australia, nakapunta na ako sa, siyempre, Amerika, nakapunta na ako sa North and South America, nakapunta na ako. Alam mo yun ang gusto ko, South America, hindi pa nakapunta Tapos, doon. Europe. Wala na. 7 lang yun di ba? Australia, sa Antarctica. Yeah. Antarctica, hindi pa ako nakapunta. Antarctica. Tsaka Africa. Tsaka, kasi yung Australia, continent yun. Yes, oo. And sa ano yan, di ba, trivia, the only continent that's also a country, nag-iisa lang siya. At Yeah. kasama niya ang New Zealand. Yeah. Pero Australia ang pangalan. Anyway, ako konti pa lang napupuntahan ko. Gusto ko South America. Gusto kong puntahan yun. I find that interesting. One day. Anyway, for those who have problems, na gustong magtanong sa amin, ay pwede. Mag-text kayo sa amin sa Globe. It's 0954-310-0331 and for Smart, it's 0961-770-8807. At kung kayo may nasa South America or Africa or kung saan man Antarctica, alam mo, hindi ako magugulat kung meron tao sa Pilipino sa Antarctica. Pwede kayo sa Facebook Messenger, di ba? Okay. Di ba? Oo. Kasi biglang lumiit ang mundo. I dahil know. Lahat accessible na. Pero sometimes iniisip ko, maswerte ba tayo na meron ng social media? Is this easy communication our boon or our bane? Well, I would consider it both, but ako I don't wanna complain kasi it's really the way our world developed. Kasi I'm sure nung panahon ko, parang yung technology sa naging available sa akin, kinaiinis na ng mga magulang ko, di ba? Yung mga ganon. So, we just have to live with what we are dealt with. Although, minsan nga, parang masyadong mabilis. Yes. Ako, for me, it's the speed. It's not the technology itself. It's very convenient, but it's the speed. Yung sa mental health ng mga taong, you keep on comparing yourself to others. But ako, natutuwa naman ako na, well, hindi ako dumaan sa gera, no? At sana wag na nga mangyari ganon. Pero yung dinaanan ko ang entertainment mo, radyo, tapos Ako rin. TV, tapos ang telepono mo, may party line Ay, ako rin, may party line. Naputa ko Tapos, rin yun. magda-dial ka, rotary dial. Rotary, alam mo, meron mga bata ngayon na pag binigay mo ng rotary na telepono, hindi nila alam kung paano. Yeah. They don't know how to deal. Ako naman parang, nung panahon ko, ganun, may party line, tapos yun yung radyo, tsaka TV na, it taught you patience Yeah, talaga. Kasi, kunyari yung episodes ngayon, di ba ngayon, streaming, yung magbi-binge. Walang binge-watch yung panahon natin. Maghihintay ka talaga sa susunod na linggo. Alam mo, to araw. illustrate nga dati, meron kaming show ni Vic Soto, no? Kasama namin si Pilita Corrales. Tapos ini-interview siya. Tapos si Vic, habang ini-interview si Pilita, nandun sa isang corner, kinakanta niya yung theme song ng A Million Thanks to You, no? Yung So, sabi ko, parang sikat na kanta ni sabi ko, Pilita. bakit mo alam yan? Sabi niya, ano ka? Kasi nung mga bata pa tayo, wala pang remote.
Kung anong pinapanood Napanood ng na magulang natin, Totoo. pinapanood din natin. Ay. Kaya alam natin yung mga ganon. Ay, well, sige, mamaya ikukwento ko. Pero yung lola ko, nakasama ko sa kwarto, radyo. At siya'y fan ni Victor Wood. Di ba? Mr. Lonely. Alam ko pa rin yung Mr. Lonely na kanta ni Victor Wood. Fan na fan siya nun. Ako, Susan Roses fan ako eh. So lahat naman, yung sitcom niya sa radio at saka yung kanyang drama show, yung To Susan with Love, at saka yung isa, yung Maganda Kong Kapitbahay. Naku, pati theme song nun. Alam mo pa rin? Yan. So, ako. La 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 la. Ayan na. Ayan. Alam mo, ibalik natin yun para alam ng mga bata yun. Ano? Diba? Nakakatuwa yun. It taught you patience, it taught you imagination. Kung sa radyo ka nakikinig, Exactly. sa utak mo na lang naiisip yung eksena yan. Anyway, baka bago tayo mapagalitan, Ayun let's go nga. straight to Kung ano na pinagsasabi natin, okay. to Jessa, 32 years old, Quezon City. May bagong kapitbahay Ay! kami na ilang taon na dito sa tapat ng bahay at may bisita silang laging naninigarilyo Ay! sa harap ng bahay Sakit namin. naman ito. Direct Gigi! Ilang beses na namin siyang kinausap, pero tinutuloy pa rin niya ang paninigarilyo at pumapasok na sa loob ng bahay namin ng usok. May kasama pa kaming may high blood at history ng TB. Kaya malaking health concern talaga ito. Nakipag-away na rin kami pero ayaw ng tatay ko na lumala ang gulo. May legal po ba kaming habol kung ipabarangay namin ito bilang nuisance or health hazard? Masakit man aminin to, pero yes. Nakalimutan ko ano yung batas, pero smoking in public places now, nationwide actually, is prohibited. In public places, enclosed public places. Sa loob ng bahay mo pwede. Sa loob ng bahay mo pwede dahil that is your private space. But, ayan, Executive Order number 26, 2017 and Republic Act na 9211. It makes smoking in public places nationwide na prohibited. Ano ang public space? Yun ang tanong, di ba? Ang public space, ito sa tanong ngayon, sa tapat ng bahay ng kapitbahay, so suppose sa sidewalk. Yeah, Sa sidewalk. yan. Sidewalk is a public space, so bawal yan. In fact, I think the law also requires na kung hindi naman sa bawal magsigarilyo, pero there should be designated Areas for smoking. designated areas for smoking. So yes, meron kang, you don't even have to cite it as a health hazard or as a nuisance. You can cite this law right away kasi it's assumed na eh. So, saan ka unang-una magrereklamo? Una sa barangay. Kasi ang pagkasabihan mo dyan, yung kapitbahay mo, di ba? So, papatawag yan. So, it's more of a barangay matter now. Ngayon, kung hindi ka rin pala magkasundo sa barangay, sa LGU nyo. Kasi sa LGU, lahat yan, covered nila yung mga ganyan. Sila yung next in line. So, sa LGU, pumunta ka sa LGU. Para, hindi ko lang alam kung anong department ng LGU ang nangangasiwa sa smoking ban. But I'm sure they have that. So, yun. So, actually, sabi ko ng mga kaibigan ko nagsisigarilyo, kasama na ako doon. Na magtatayo kami ng party list. Ako, di ba? Inabot ko pa yung pwedeng manigarilyo sa loob ng sinehan. Alam mo, sa UP dati, nung ako'y nag-aaral sa UP, habang sa klase, Yes. you can smoke inside the class. Naalala ko, si Professor Solita Munsod, Yes. who She was would my smoke. professor in Econ 11 when I was 19 kopong pa nun, pero she was my professor. She smokes in the auditorium. Ngayon, bawal na yun. Attorney, kaya ako nagkaroon ng crush kay Jimmy Abad nung araw. Kasi teacher ko siya sa Shakespeare. Tapos he was expounding on one of the themes of a Shakespearean play, nakalimutan ko na. Naglabas ako ng sigarilyo. Habang nagsasalita siya, he casually just lit my cigarette. Ay, ang sexy naman nun. Ay, sumama ang puso ko sa kanya. Ay, syempre, di ba? Pero hindi. Uy, bad influence tayo. Bawal. Mga kabataan na nanonood, huwag kayo magsisigarilyo. Yeah, but if you ask me, if there's one thing that I regret having done in my lifetime, smoking. Yeah, well, aabutin na rin ako ng regret na yan, but not today. Anyway,
Ito naman. Oh. Change subject tayo. Punta naman tayo ulit sa iyong lugar, Pampanga. Oh, Galing ne. sa Clark. Oh, ne. Sa Si Clark, James. Pampanga. Si James. James? Hi, James. Hi po, good evening. Ne. Oh, yeah. Doon ka rin ka sa, sa Clark ka talaga? Hindi po, doon po nag-work. Doon ka nag-work. Sino hindi ka Kapampangan? Hindi po. So hindi sa Bihasa. So ano may tutulong namin sa'yo, Clark? Sa Clark. James! Kasi... James? Nawala si James. Okay. James, balikan ka namin, James, ha? Maybe we should answer mo muna one question, direct. I'm back. You're back. Okay, sa'yo. Okay. James, ano matutulong namin sa'yo? Question ko lang po kung gaano ka-strong yung case ko. Kasi yung background, I was hired 2007 until 2020 ng pandemic as a team manager sa isang call center. 13 And- years. Ang tagal rin, no? Opo. And then, dahil sa pandemic, yung takot tayong bumalik sa work, nag-float po ako ng 6 months. Nag-ano ka na? Within 6 months, on floating status po. Na-float ka? Bakit ka na-float? Kasi wala pong work ng pandemic. Kasi ang call center nga pala depende kung meron silang kliyente, no? Yes po, at Okay. saka wala nang tao sa office back then, March 2020. Simula yun ng pandemic. Oo, lockdown na yan eh. Lockdown na yun, oo. Yes po. And then, 2 months later, meron na pong mga offer na bumalik sa work. Pero dahil hindi yung current position ko na job description, I turned down kasi naka-sick leave po ako nung nangyari yung lockdown. So, yung advice ng doctor is work from home pa din. Pero pinipilit ako ng manager ko na ang available na work is sa office. So, naghintay po ako ng another offer. And then, umabot na po sa 6 months. Na-charge ko na po sila. Nag-file na po ako ng NLRC case ng illegal dismissal for money claim. And then, yung ruling ng April 2021, sabi ng NLRC, dahil kinonsider yung pandemic, hindi daw, okay daw yung floating status Oo. ng 6 months or baka extended pa to 1 year. So, okay na po yun, case closed. Kasi inamin naman ni employer ko na I was never terminated nor dismissed. So floating ayun ka na, lang noon, oo. Yes po. And then may finality na po yung NLRC na letter. Pero after that po, never na po ako na-recall sa work or na-offer ng another job order. Until 6 years later, ito po yung catch kasi 6 years later, this April po, nag-send sila ng return to work order. So sabi nila, I am still active, my employment remains intact and active. So Okay ba? nag-reply po ako. Oo. Nag-reply po ako kasi alam ko talaga na afterthought ito ng ayaw nilang innovate nila lang yung first case ko. So nag-reply ako asking for questions din sa 6-year gap and then back wages and then job description kung meron talagang trabaho. Pero they never responded na. Okay. So, James... So parang ito sige. yung... Sige, Yes, po. tuloy mo. Yes po. Tapos ko lang. Ito lang yung parang another case kasi siya kasi binuhay nila yung binuhay nila yung Hindi nila yung patay. 6 years. Oo, so in-admit nila na employed pa din ako sa Oo. kanila. I went to SSS and pag-ibig, they stopped na yung contribution ko din. So that's another legal battle for them kasi dapat in-inform nila yung SSS at pag-ibig. Now, may ba? Kasi dun sa first NLRC case ko, O nga, sa- yun ang magiging tanong ko sa'yo, James, ha? Ang tanong ko sa'yo, James, yung sa NLRC case mo, ano yung judgment? Reinstatement? Or... Kasi depende, kasi kung ano yung naging judgment sa NLRC. Kasi sometimes,
they will say na sometimes when reinstatement is no longer possible, back wages from the time of the judgment. So ano yung judgment sa'yo? Reinstatement? Parang ano po nag-focus yung parang letter sa, kasi ang inask ko is back wages and separation pay na, pero nag-focus lang sila sa denial of the money claim. Kasi naman, sinabi naman ni employer na employed pa din ako. Okay. So, okay. Kasi absent na hindi ko pa nakikita yung decision kasi if the judgment was reinstatement and they didn't reinstate you, usually kasi ang nangyayari dyan is that since 6 years, no, minomotion for execution yun para sa ibang, ako nakaranas na ako ng NLRC case na medyo matagal-tagal kaming naglaban na i-execute lang yung final decision ng NLRC. Ngayon, itong sa sitwasyon mo ngayon, 6 years and they now get back to you and balik ka sa trabaho? Yes po. And alam ko naman valid kasi yung email na nag-respond kasi I know the HR manager. Well, if they said that you were never considered fired by them, then dapat meron kang kahit remuneration. For the 6 years. Ano ba yung kahit na floating, meron ba kayong nare-receive na stipend o sweldo kahit na floating kayo? Kahit maliit? Wala po kasi naging silence na after nung NLRC case. What I mean is, kunyari, on a normal basis, kung hindi ka, kung floating ka, let's say, and you're still okay, kung habang floating ba sa kumpanya mo, meron kayong company policy na pag floating, you still get something? Yung sa ata, nagbe-base din sila sa government. So, parang no work, no pay ang status ng floating. Pero, ito is over 6 months kasi siya yung allowable. So, na-reach nila yung 301. Over 6 months na completed floating. Pag ganon, considered na, na hindi ka na... Constructive dismissal na yun. Kasi, okay, so, ano ang gusto mo mangyari, James? Ayaw mo tanggapin yung... Kasi parang ang ginagawa nila is, ang nakikita ko parang gusto nilang, never ka nalang nabayaran dun sa money claims mo dun sa unang kaso? Yes po, kasi na-deny na po ng NLRC. So, ang reason kasi is dun sa pandemic baka ipit nga. Pero ito kasi, got another case kasi 6 years. 6 years later. 6 years later. Oo, I don't know kasi kung ano yung naging desisyon noong NLRC. Parang, hindi naman siguro denied, pero they were excused from paying you? Yun ang ba sinasabi mo doon sa first decision? Kasi yung NLRC case ko is, nagpala ko ng back wages and separation pay. Na-deny po iyon. So they didn't award you back wages and separation pay? Doon po sa first 6 months from March 2020 to September 2020. Pero you were entitled to some back wages and separation pay. Meron ka bang ang tanong ko, James, is that meron ba silang dapat bayaran sa'yo na hindi nila binayaran from the first judgment? Kung ano man yon. Kasi ang kaso is yung constructive dismissal after 6 months kasi they never reinstated me within 6 months. So parang constructive dismissal din yung pinal kong kaso nung but did you ask for 2020. money claims then and were you awarded kahit papano ng NLRC or really nothing? Wala po. Yung wala. yung binasa ko pa ulit-ulit parang denied of the money claims, parang ganon. So now that they're telling you na you are still employed, why are they... Para nasa roster ka pa. Pero since hindi ka naman talaga nagtrabaho doon for 6 years, syempre wala ka naman talaga dapat makuha doon. Wala ka naman. But ang pinapagtaka ko, James, bakit nila sinasabing you're still employed? What for? Para magtrabaho ka uli sa kanila? Yeah. Para mapigilan kang magtrabaho sa iba dahil you're still with them? Kasi po, technically, they missed the important thing na it's either they have terminated me in papers or para ma-end na or nag-resign ako. Pero both did not happen kasi. So they should have recalled me. But 6 years has passed.
I don't understand I don't understand kung ano yung intention ng employer mo kasi una-una sabi mo hindi sila nagbabayad ng SSS mo tsaka the government Yeah, ano. oo. And usually kasi kung ang employer ay hindi nagbabayad ng SSS tsaka ng mga required government na kaltas, they have to report that they have terminated, no longer connected sa kanila yung empleyadong yan eh. Kasi that's the normal thing. So, if they claim that although kasi wala naman talagang sweldo, but if they claim na hindi sila nagbabayad, hindi ko maintindihan kung ano yung kaso na sinasabi mo. Are you going to accept their offer? Do you want to work with them again or no longer? Hindi po. Kasi nag-file na ako. Magpa-file po sana ako pero parang chinecheck ko kung baka same din ba ang sagot ng NLRC, bagong kaso naman ito. Kasi ito yung job kasi namin dati. So the reason why na-delay yung pagbigay nila ng return to work order is to evade yung time na mag-a-appeal pa ako. I still have 4 years kasi to complain. So from the first NLRC, alam nila na they lied kasi doon medyo honestly, medyo nakakuha ako ng isang lawyer na hindi gamay sa dole or sa labor. So parang hesitant na ako na basta-basta anong lawyer. Parang magkakaiba pala. Alam mo magkakaiba. But you know, James, first determine what do you really want to happen. Kasi mahirap yung kaso ng kaso tapos hindi mo alam kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari. Do you want to go back with them? Do you want to collect something from them? Ano yung gusto mong makuha sa kanila? Nag-respond na po ako kasi trade relation na. So back wages and separation pay for 19 years na. 19 years for back 19 years of back wages? 6 years of back wages and 19 years of separation pay kasi I was hired 2007 and still active until now. You were never given separation pay. Yes, Yes pwede po. mong hingin yon. Kasi kung hindi papaso yung panahon para... Kasi since mukhang I feel that the NRC only suspended the execution of the judgment because they gave the employer reprieve. Nangyayari yun nung pandemic eh. They gave them reprieve. But it doesn't mean that they are not liable for it. Sige, revive mo. Yes po. Pero parang yung But alam mo, possible actually, na... honestly, James, dun sa 6 years, parang feeling ko medyo hindi ako masyadong sold na you will get back wages for 6 years kasi hindi ka naman nagtrabaho from that time onwards. Kasi nga, no work, no pay. But back wages is up to the time of you were allowed reinstatement. Pero since obviously noong time, nung unang kaso, there was no... judgment for reinstatement. Basahin mo kung may reinstate. Pero kung wala rin naman, and since sinabi na you're just separation pay, so actually even saying separation pay means that they have considered that you already severed from your employment eh. So, but yes, you can always revive yung money claims mo kung if they were only given reprieve because of the pandemic, James. Pero yung question ko po is, hindi ba another parang cost of action yung return to work order na why after 6 years na i-recall ako? Hindi siya cause of action, more of admission. It's more of facts eh. Diba? Admission pala. Admission. More of an admission, not a cause of action. Hindi mo pwede silang kasuhan just because kasi ang cause of action, iba yun. Ang cause of action is exactly that. An act that pwede mo silang kasuhan dahil ginawa nila yon. Itong ginawa nila to, hindi yan kakaso-kaso. Pero it can be an act of admission on fault on their part, which you can add to your revival. Separation pay. Laban mo yon, sayang rin yung separation pay mo, James. So yung parang over 50% chance, yung separation pay is parang okay.
legal to Well, get. I don't wanna, I'm, kahit sa mga totoong kong kliyente, hindi ako nagbibigay ng percentage of chances. Pero, I can only say that you are entitled to separation pay. Lalo na meron ka naman talagang judgment na you are entitled to separation pay. And based on what you told me, the judgment was only deferred because of the pandemic. To give them a chance, kasi alam na, naintindihan ng NLRC at that time, na medyo cash trap nga ang mga employers. Pero, and they were given 4 years, you were given 4 years na, they were given 4 years to reprieve at malapit lang matapos. So, wag ka magpapayag. Pwede mo pa rin yung separation pay mo, James. Well, actually, natapos na yung 4 years for ata yung prescription period kasi 2021 Oh, yung well, last. there's no harm. Alam mo ang gawin mo, ganito ha, James. Kung gusto mong i-revive yan, hindi mo na kailangan ng abogado sa labor actually sa unang salvo ha. Kasi ngayon, meron ng tinatawag na SENA. Alam mo yung SENA? Single Yes po, I have entry a approach. schedule. Oh. So you go there para just i-relay mo na may checklist 'yon, bigay mo yung ikabit mo yung una, and the labor department will know what to do with it and you will be directed to the proper office. Will it help po kaya na kasi I discovered yung HMO ko na deactivate na siya noong January 1. Ilagay mo lahat yun because 2026. those are pieces of evidence that can help you in your cause for getting yung, ibig sabihin kung na-deactivate, talagang sineparate ka na, so you're entitled to separation pay. So I hope that we have helped you, James, kasi medyo, kami matatapos na yung goal na kami sa oras. But good luck on your... Okay po, sige po. Good luck ha. Salamat. Pero yes, go ahead, get your and i-record mo lang lahat ng 'yan. Tama ka. Yung pagtingin lang HMO mo is contraindicative of what they're claiming that you were never fired by them. Okay? Sige po. Thank you, Salamat. James. Maraming salamat. Thank you. Balikan ko po kayo pag tapos na yung kaso. Salamat. Sige. Gusto kong malaman kung manalo ka o hindi, ha? Yes po. Okay, sige. Ano naman? Hindi ko maintindihan. Ako, well, actually, medyo naintindihan ko naman si James. Ibig sabihin kasi, kung mag-asawa nga, naghiwalay ng 6 years. Oo nga, hindi. Tama siya kasi parang ayaw na niyang balikan. Nananigurado lang kasi nga, separation pay, ayaw nilang bayaran Yeah. ng separation pay. So for them not to be able to pay the separation pay is a legal na, hindi ka naman namin finire. Oo, hindi ka namin sinisante. Hindi ka namin sinisante. Mahal ka namin, kunwari. Kunwari. Okay. Sa lahat po ng mga nag-text at kami napapagalitan na Oo rito nga. dahil ang tagal Oo nga, namin. no. Mga nag-text at nag-message, wag po kayo mag-alala. Maitatanong din ang inyong mga hinaing na legal dito, tungkol sa mga bagay-bagay na legal dito sa aming palatuntunan. Ako po si Bebeth Ortesa, ang mahiyain ninyong sausawera ng bayan. At ako si Attorney PJ, ang inyong abogada de Campanilla. Goodbye. Hasta la vista, baby. Yes.